Okay, before we start, we're going to read 2 Timothy chapter 3, verse 16 nasa screen. Atong basahon. Ready, read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen. Mao kana ang atong ginatun-an diri ang balaan nga pulong sa Ginoo. Dr. Charles F. Stanley said, to obey God and leave all the consequences to Him. Amen? Gani sa itong lesson, ato apong itudlo diha that obedience is better than sacrifice. Amen? Na mao na ginapangita sa Ginoo alang sa matag usa nga mga Kristohanon. Fight all your battles on your knees and you win them every time. Amen? Now we're going to sing, and don't forget, Jesus saves. Amen? Now we're going to sing the Old Testament from Genesis to Malachi. Okay, first stanza, ready, sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. Leviticus and Numbers, Deuteronomy. Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels. First and Second Kings, and the Chronicles. Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms. Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Jude, Ezekiel and Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah and Malachi. Amen. Okay, for the New Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Matthew, Mark, Luke, John, the Acts, and to the Romans. First and Second Corinthians, Galatians, and Ephesians. Philippians, Colossians, First and Second Thessalonians, First and Second Timothy, Titus and Philemon, Hebrews, James, First and Second Peter, First and Second, Third John, Jude and Revelation. Amen. Kaya at this point of time, akong gihangyo matagusa manindugta. We're going to open our Bibles in 1 Timothy chapter 2. We're going to read from verse 1 up to verse 3. Okay, once again, 1 Timothy chapter 2 from verse 1 up to verse 3. Okay, say amen. Gunahan na. Gamay lamang kini nga bersikulo and we're going to read this all together. Amen. From verse 1 up to verse 2. We're going to read this in unison. Okay? Say amen. Gunahan na. Share your Bible. Amen. Verse 1, let us read this. 1 Timothy chapter 2, verse 1. Ready, read. I exhort, therefore, that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Verse 2, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Verse 3 altogether. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Pagapanalanginan sa Ginoo ang iyang pulong atong gibasa karon, ato ang iduko atong maulo magamputa. Most gracious Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, dako among pasalamat kanimo amahan sa imuhang kaayo sa among kinabuhi. Salamat, Lord, sa paghatag ka namo o pribilehiyo nga makasimba kami kanimo dining hapon sa Domingo. Salamat, Lord, sa mga matag-usa nga nagsayo sa pag-anhi diri sa church. Salamat sa presensya nila, amahan. And Lord, Heavenly Father, mangayo kami o kapasayloan sa umasala. Kung nakasala man kami kanimo, sa una-una sa pulong sa buhat, pasaylo kami, Lord, kung nasakit man namo ang balang espiritu. Karon takna, amahan, pagasimbahon ka namo pinaagis pagtuon sa imong pulong. Ay namo ginapangamuyo kanimo, amahan. Pangayuon namo, Lord, ang gahom sa Holy Spirit nga hatagan minimog maayong pagsabot sa imong pulong. Amo pud usab ginapangamuyo kanimo, amahan. Hatagi akog igo nga kaalam alang sa pagtudlo sa imong pulong.
Hatagi ako isusulti sa kong baba, and use me as a channel of blessing this afternoon, O God. I'm also praying, Heavenly Father, alang Sunday School sa mga kabatanunan. I-bless, Lord, ang ilang mga magtutudlo, sweet, and joke. We are also praying, Heavenly Father, that you're going to work in the lives of those children, O God. We are praying, Lord, nga kanang mga bataa, mahimo silang panalangin alang sa ilang panimalay, mahimo silang blessing sa ilang community, mahimo silang blessing, Lord, alang sa imong church. We are praying, Heavenly Father, nga mas sa makanunay, because we can sustain, Lord, alang sa programa, alang sa mga kabatanunan. Ano mo ginapangamuyo kanimo, Lord, tabangi mi, Lord, kung unsaon pa kini pag-enhance much more, Lord, nga sa makanunay mapadayon Ginoo, Lord, ang mao nga programa. I-bless po sab amahan bisan pa ang among tithes and offerings tagbuha ang Panginoon sa church. I-bless, Lord, bisan pa ang awit sa choir, O God. We are praying, Lord, nga ikaw maghahatag kanila o ganindot nga performance karon. Amo po sab gina-pray kanimo amahan bisan pa sa among preaching service hatagig kaalam among pastor, O God. We are praying, Heavenly Father, proteksyon niyang tutunlan, hatagi siya kaabtik sa panghuna-hunaon. And we are praying, Lord, for the power of the Holy Spirit, Lord, nga moras sa iyaha, O God. We are also praying, Heavenly Father, kung na may first-time visitor this afternoon, nga masabtan unta niya ang simple nga mensahe sa kaluwasan. We are also praying, Heavenly Father, nga ikaw, Lord, maghahatag kag konbiksyon alang sa matag usa, making istorya ka na mo amahan karong kahaponon. Sa mga kauban na mo, Lord, nga nagtinguha nga makasimba, paabta sila safely diri sa church, alang sa mga kauban, Lord, nga nagtrabaho karon tungod kay duty nila, Lord, in line sa ilang trabaho. Amo gina-pray, Lord, nga ikaw, Lord, magaprotect pud kanila, Lord, o magapanalangin kanila. Alang sa matag usa, Lord, nga nasa balatian, among ginapangamuyo nga hatagan nimo sila og kahingpit sa ilang panlawas. And we are also praying, Heavenly Father, sa mga kasimbahanan nga nagasimba sa Espiritu ug kamatuoran, hatagi sad sila dakong kadaugan silang panimbahon karon. We are also praying, Heavenly Father, to sustain everything, O God, alang sa mga butang nga among gipanggamit, Lord, alang sa pagsimba kanimo. We are praying, Lord, proteksyonin mi pinagi si mong precious blood. Ayaw tuguti amahan nga masamok among panimbahon karon tungod sa mong kaaway. We are praying, Lord, nga ikaw maga-supplement sa every weaknesses nga naana mo karong kahaponon. Bless our fellowship, bless each and every one. In Christ's name we pray in the forgiveness of our sins. Amen. Okay, let's all be seated. Once again, mayong hapon sa tanan, and salamat kay sa inyong presensya na may mga bagong sakop sa balay mo nang naay mga bisita karon. Amen. Now, going back to our lesson, it is titled, Timeless Truths for Tranquility. Amen? Now, it is really the desire of God nga dili lisod-lisoron ang usa ka tawo, dili lisod-lisoron ang usa ka Kristohanon. Gusto niya alang sa matag usa nga makabaton tag kalinaw, makabaton tag calmness, and bisan pa despite sa tubangan sa problema, ang matag usa nato makaatubang taniya firmly nga walay kahadlok tungod kay naatay gisaligan nga Ginoo. Amen? Now that is the very lesson or the very objective for this lesson. Amen? Now for last Sundays, atong gihisgutan na nata sa versikulo 3 nga giingon diha, For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Naghisgot ta diri nga para daw makabaton ta og kalinaw sa ato ang pamuyo, iampo nato ang atuang mga leaders. Iampo nato ang mga leaders as well as men in authority. Amen? Para makabaton ta og kalinaw. Sa atuang nasod, natay leaders, and kinahanglan nato sila pray. Amen? Diri sa probinsya, natay leaders, and kinahanglan nato sila pray. Diri sa tong syudad, natay mga leaders, and kinahanglan nato sila pray. Diri sa church, natay leader diri atong pastor, and we have to pray for our pastor. Sa atong nagkanaiyang mga opisina, natay mga leaders, and sa mga kanunay, atua sila gihapong i-appeal sa atuang mga prayers. Amen? Mauna para makabaton ta og kalinaw. Now, not only that nga mao nay approve sa Ginoo, kung dili
diri sa tong pagtulunan naapaday mga pipila ka mga butang nga gipahibalo sa ato pinaagi sa Biblia. Those are the things nga acceptable ngadto sa Ginoo. Amen? Now, baliko na to. The very essence of going to the church is that gusto nato nga malipay ang Ginoo nga magtan-aw sa kinabuhi. Amen? Sa matag panahon, gusto na tayo pahibalo sa matag usa. Somebody is watching you. Amen? Nay nagatanaw sa imuha. Nay nagatanaw sa tuwa while nagilum-hilum ta nga nagtrabaho, nagtinarong. Nay nagtanaw sa tuwa kung pananlitan gahuna-una ka og himo og binuang. Amen? Sa matag aspeto sa tuwang kinabuhi, na ay labaw nga makagahom nga nagtanaw ka nato sa matag panahon. And you know what? Kinahanglan masabta nato ug mahibaw-an nato kung unsao nato pagkuha ang kalipay sa Ginoo. Amen? Malipay gani ang Ginoo sa imong kinabuhi, panalanginan ka niya. Amen? Daghan siya panalangin nga ibubo sa usa ka Kristohanon nga faithful. Now, last Sunday we have started discussing this one. Wholehearted faithfulness, dedication, and truthfulness are approved by the Lord. Amen? Gingon diha, Proverbs chapter 12, verse 22, at adong basahon, nasa screen. Ready, read. Lying lips are abominations to the Lord, but they that deal truly are His delight. Amen? Now, God delights, approves or accepts those that deal truly. Amen? Sa matag panahon, we have to make a deal. Amen? Kinahanglan ta mo musangod. Now, kung unsa gani ang atuang pakigsabot sa ubang tao, kinahanglan atuan ng tinud-on, we must be faithful, we must be dedicated, alang sa pagtuman kung unsay atuang nasabutan. Amen? Nga naman nga malipay ang Ginoo niya na. Because in 1 Corinthians chapter 1 verse 9, masabta na to diri, no? Nga nung ga-require ang Ginoo og faithfulness. Now, ato ng basahon, nasa screen, ready, read. God is faithful by whom we are called unto Him the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Amen? Now, gingon diha in a statement, God is faithful. Amen? Now, mangutahan ako sa matagusa, faithful ba ang Ginoo sa inyong kinabuhi? Amen? No? Faithful ba ang Ginoo sa inyong kinabuhi? Kamuray makatubag niya na. But for me, ang Ginoo faithful gyud sa ako ang matag aspeto sa akong kinabuhi. No? Pasalamat ta God is faithful bisan pa dili ta faithful usahay. Amen. But then Christians, ang Ginoo nagtinguha gid siya nga ang matag usa ka nato mahimo tang faithful diha sa iyang atubangan. Amen. Now, we have given several examples, no? Diri sa Biblia sa mga tao nga faithful. Amen? And karon ato ang pagahisgutan is walay lain kundili ang kinabuhi gyud mismo sa ato ang Ginoo, our Lord and Savior Jesus Christ. Amen? Now, naibawan nato unsay rason why He died on the cross. Amen? Kabalutan ni ana ang tungod na kay bayad na sa ato ang mga sala. But you know what? In the real account sa iyahang pagkatawo diri sa kalibutan, si Ginoong Hesus, like most of us, naapod siya yung mga kauban or mga peers, no? During sa iyahang ministry. Salamat na Brother Alvin is around. Amen? Now, ingon ana ang kinabuhi ni Jesus Christ. Now, during His earthly ministry,
sa iyang pag-adto sa managkalain-lain nga lugar, usagid siyang favorite nga ginaadtuan is the place called Bethany. And dito na itong masabtan, nga naadad to'y pamilya kung diin, naga-welcome yun sa iya every time that he goes around. Amen? Kinsa to nga pamilya? It is the family of Martha, Mary, and Lazarus. No? So, mo gini gina-frequent sa Ginoo every time nga moadto siya dito. And if you're going to read John chapter 11, diha ni umasabtan nga si Jesus Christ really loved these three people. Mary, Martha, and Lazarus. In the account of Mary, maoni ang babayi nga ang iyang tinigom nga perfume iyahang gibubo diha sa tiilan sa Ginoo. And she brushed it using sa iyang buhok. And in the account of Martha, diri na tumabasa, nga si Martha mismo, while si Mary na busy siya og paghikay dito sa ilang kusina, that si Martha wa gyud ning tabang, kay gusto lang gyud siya maminaw sa Ginoo. Amen? Now, these people, grabe ang gugma sa Ginoo alang sa ilaha. Naagi place sa heart ang Ginoo alang sa ilaha. Amen? Now, ako aning ma-relay sa mo experience ba. During my high school years, nagkuyog naman ko ni Pastor Ray Ido sa pag-adto sa Gipos, no? Sa iyahang ministry dadto. And abi ninyo, in the ministry, dili tanang balay magpasulod sa imuha. It is very, very seldom nga mo welcome sa imuha. But then, abi ninyo, naagyoy usa ka pamilya dadto that every time we pass by, they will offer us shelter. Not only they will offer us shelter, but they will offer us food, pampainit. They will offer us nourishment, and abi ninyo, kato nga pamilya will always have a spot in our hearts. Amen? Not all family muhatag ni ana, but then there are really those kind people nga muhatag yun sa imo ana. And even ang ilang panimalay, ilaha pang gitugot nga maoy mahimong meeting place na mo diadto sa ministry. And we are very much thankful for that. Abi ninyo no, kinsa tong pamilyaha, later on nagkuyog ra gyud namo sa tuburan. It is the family of Navarro. No? Katoy bitog mahinumduman ninyo, ang iyang mga anak, puros babae. Now, na lalaki na sa laag. Pero mostly ato nila babae, and abi ninyo, tungod kay sundalo iyang papa, ang iyang ngalan sa iyang primerong anak, si Alpha. Ang sunod nga ngalan, Bravo. Ang ikatulo kay babae gapon, Charlie. I do not know kung natsundan ba og Delta. But abi ninyo, those family, maog ito'y naga-welcome sa mua. Now, they will have a special place in our hearts, and abi ninyo, most probably, this is the case of Jesus. Having that special heart for Martha, Mary, and also Lazarus. Amen? Now, tungod niini, grabe ang pagpangga ni Martha, Mary, and Lazarus kay Jesus. But ning abot sa panahon, kung imuhang basahon ang entero chapter of John chapter 11, that Lazarus was sick. Amen? Lazarus was sick, and at the same time sa itong pagkatinawhan nun, naatay dako kaayong pagsalig nga ang atong amigo nga maoy maayong mananambal muanhi ug tambalan ta. And that's the very reason why Mary sent out messages to Jesus telling him that Lazarus is sick. Amen? Palihog kog tugon diadto kang Jesus, our Master. Nga ang iyang pinalangga nga si Lazarus nagdaot. But then, naabot kang Jesus Christ ang mao nga balita. But He knows how to cure Lazarus. Amen? And that's the very reason why
Ding adto na po si Jesus Christ going to Bethany for that specific mission. Para bisitahon ang mao nga nagdaot niyang suod nga higala. Amen? Now going there, nasabta na to, he was met by Martha. But then Lazarus was already gone. Amen? But then Jesus made mention about his faithfulness. Nga dili ang tanan nga musalig kaniya makabaton o kinabuhi. Amen? Maunay giingon ni Jesus Christ ngadto kang Martha. Believest thou this? Amen? And then the time come, nga giadto ni Martha iyang isun nga si Mary, telling her, naabot na ang atoang master. And then, all of a sudden, those who mourned for Lazarus went out kay para sundan nila si Mary. Ug aha ning adto si Mary. But then they were astonished that he went with Jesus. Amen? And gipangutana sila, aha naman ang imuhang igsuon nga si Lazarus. Gistoryahan nila like any other dead person nga kinahanglan ilubong. Tuwa na siya sa tomb. And then, giingnan niya, i-remove ng stone nga nag-cover sa entrance sa tomb. And sabi ninyo, he shouted with a great voice, Lazarus, come forth. Amen? Napay pilosopo nga preacher nag-ingon, iyahag itong ginganlan kay nga naman, og ning ingon lang siya comfort katong tanan nga patay dadto mo bakod to. Mao na that he made only mention of the name Lazarus. Amen? And sabi ninyo, sa salida nga damami, it was really illustrated nga mauna ang ilang costume nga i-cover nila with napkin ang lawas sa tawo. And sabi ninyo, galihok-lihok ang patay nga lawas. That according to Mary, was already dead 4 days ago and buot pasabot niya, nagsugod, nagpaho. Amen? But diri nga aspeto, nakita na to ang faithfulness sa Ginoo ngadto kang Mary, Martha, and Lazarus. Amen? Christians, they found a valuable friend diha sa kinabuhi ni Jesus Christ. Amen? And the same thing, si Ginoong Hesus nag-offer gihapon the same friendship alang sa matagusa if you're just going and be willing nga i-accept nimo siya as your Lord and personal Savior. Amen? That is still the very message alang sa matagusa karong kapunon. And then, kung ang maong nga saad alang kay Lazarus, kay Mary, o kay Martha, gihatag sa Ginoo ngadto sa ilaha, maupod na ang iyang saad alang sa matag-usa. Amen? We can always avail of that. Christians, baliko na to. Ang faithfulness, truthfulness, and reliability, gi-illustrate ni sa Ginoo sa iyang kinabuhi, and angay pud nato ning sunon. Amen? Let us be faithful in every dealings that we have. Let us be truthful. And let us be reliable in every aspect. Amen? Now, baliko na to, that is acceptable unto God. Next, waiting on the Lord in prayer is approved and acceptable to the Lord. Amen? Proverbs chapter 15, verse 8, nasa screen atong basahon. Ready, read. The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is His delight. Amen? Every Wednesday na tayo prayers diri sa church, and we authors our prayers to God. Ginatabangan natong pag-ampo ug unsay gusto paampuan alang sa matagusa. Daghan sa tuwa diri, halos ma-memorize na nako ang inyuhang kinapaampo. No? Na nagpaampo og mga maing panlawas,
And nakita gyud nato nga nanambok yung taman. Mayong paglawas gyud. Now, naay nagpa-pray no sa protection alang sa Matagusa, and we are very thankful for God's protection. Amen. But then naa siguro yung mga prayers nga dili nato ma-utter diri sa congregations. It is either personal, but then for sure naa gyud tay mga specific nga prayers ngadto sa Ginoo. Amen? From time to time, natay ginapangayo sa Ginoo. And take note of that, ang Ginoo, posible nga dili pa niya ginatubag ang imong pag-ampo. It's because there will always be a right time for that. Naapoy times nga ang tubag sa Ginoo is no. Kay nasayod ang Ginoo nga og hatagan kaniya posible nga mawala ka sa ministry or ikadaot sa imuha. Amen? But then, naagi prayers na to, nga ang tubag sa Ginoo is wait. Amen? Paghulat. Amen? Now, the prayers of those who are upright, godly, or righteous are a delight to the Lord. Amen? Gingon pa ganiniya, the prayers of the righteous availeth much. But pasabot, kung ang righteous nagaampo ngadto sa Ginoo, ginatubag yun na automatically sa Ginoo. And you know what? If you're going to study again, John chapter 11, nga giingon yun mismo ni Jesus Christ, Lord, Father, salamat kaayo sa pagtubag sa ako ang pag-ampo. Amen? But then, iya pong i-explain that to, Lord, tanan man gyud nako nga pray here, imuha man gyud gitubag. Ako alang gyud ning gihimo kay daghan ang naminaw nato. Amen? Now, ang kasagaran nga pag-ampo sa tawo nga upright, ginatubag gyud na sa Ginoo. Like in the case of King Hezekiah, hapit na siya mamatay, giistoryahan siya sa iyang prophet, set your house in order, kay hapit na ka mamatay. That he turned his face to the wall, cried to God, and giingon sa giampo niya nga sa Ginoo, Lord, remember how I serve you with a faithful heart. Amen? Tanan niyang decision, isip usa ka hari, giangkor niya diha kung unsay kababuton sa Ginoo. And that God's heart was really touched. Amen? Natandog ang kasing-kasing sa Ginoo. Natandog in the sense kay ang nangayo para sa iyaha usa ka tawo nga tarong. Amen? And God added 15 more years sa iyahang kinabuhi. Amen? Baliko na to. Dako kayo pabor ang tao nga tarong when he prays to God. Amen? Now, the word delight is from the word ratson, which means favor, acceptance, or delight. The Lord likes to hear from us, especially when we are obeying Him and doing His will. If you're going to read the lives of those kings nga nahimo kay silang triumphant silang gubat, malipay gyud ka nga masabtan nimo sa kinabuhi ni King David that every time he goes to war, dili ang iyang personal nga skill sa pagkamaayong makigubat ang iyang gisaligan, kundi mangayo sa gyud siya og pangatahuran sa Ginoo. Amen. Night times biya kung sayon ra ang task, sahay di natamo ampo sa Ginoo. There are times kung kaya lang sa atong abilidad, at times dili na nato i-appeal ang Ginoo sa atong mga plano. Amen. But balikon ako, it's very very important atuag yung iampo sa Ginoo ang tanan natong buluhaton. Amen. Biyahe ka, you pray to God before you start traveling. Amen? Diha ni mo ma-observe kung unsag yun ka nindot ang plano
kung inubanan og ampo. Amen? Even when we build a house, sa una, gubot man to mong balay sa kapalaran, kay from time to time, naihulga nga mag-demolish ang mao nga lugar. Mauna nga si pastor, gimiting niya ang tanan members sa family, even as children were included. Ningon siya, mauni plano sa ato ang balay, ipakita niya sa mua. Ay nabi ninyo, lipay kay mga magtanaw. But then one thing nga iyang gihangyo sa mua, let's start praying for this house. Amen? Now, it is a challenge for everyone. Labi na ako. Nagtinguha sad ko nga makabalay. Might as well, ako ang hinuklugan, unsay gihimo sa kong amahan kaniadto. Amen? Everything that you're asking for God, iagi sa gid na o pagampo, anything that you are planning. Amen? Diha ni mo makita, diha ni mo ma-appreciate kung unsa kaayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Now, many do not get their prayers answered today because they live a stubborn, sinful, rebellious life that shuts the Lord out of their hearts. Kana bang to the point nga mutawag ra ka sa Ginoo na kay kinahanglanon, but the rest sa activity nimo wala kay pakialam sa Ginoo? Mutawag ra ka Ginoo kung pananglitan moabot sa puntong nga nagkalisod na ka. Naanay problema ang ginatubang, but sa kalipay o sa kaaruhay, wala kay Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Now, do you expect an answer from God? Kung ikaw mo'y Ginoo, ingon ana ang batasan sa imuhang mga tao, imuha ba ng tubagon? The answer might not be, dili gina nimo tubagon. Amen? If you want to get on praying ground with the Lord, then you need to deal with the sin issues first. Amen? Gusto ka tubagon sa Ginoo, you deal with your sin issues. Pangayog pasaylo una sa Ginoo. Amen? Even in the lesson of giving, we all know nga ang sikreto sa panalangin is ang paghatag. But then there is a very special note when giving to the Lord. Kinahanglan, you must be first reconciled ngadto sa imong mga kauban nga imong naaway or imuhang dili maayo ang inyong relasyon for you to be blessed by God. Amen? You see, ang Ginoo doesn't turn a blind eye on sin. At times, maumay gud na mao'y stumbling block alang sa usa Kristohanon ug mao'y rason nganong dili siya mapanalanginan. Amen? Biliko na to, God really made an emphasis on sin problems. Amen? Kung naamantay sin problem ngadto sa Ginoo, now is the right time for you to ask forgiveness ato sa Ginoo. Amen? He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen? Mauna ang ato ang Ginoo. Now, here is a very interesting story sa usa intawon ka inahan nga wala gyud undangi og ampo ang iyahang anak. Amen? Every Wednesday, ako manote diri is that it is always the prayer nila Ate Jojo and Kuya Marvin. Prayer gina kuridas alang silang mga anak. Prayer alang silang apo. Salamat nga na sila nga nagtubo sa church. Amen? But for this case, no, ato aning tun-an ang iyahang kinabuhi. When we look at the prayer life of a godly mother of Howard Cadell, we see the power of prayer and the obvious delight
of the Lord in the prayers of the upright. Howard Caddell's mother was a Christian, but his father was an alcoholic. Palahubog ang iyang papa. No? So kung panalitan magpatubo gani kag bata, kasagaran gyud niyang ginatanaw ang iyahag yung ginikanan. Amen. Salamat mi kay si Papang by the time nga nagtubo nami ni undang na nig-inom. Now, but for his case, by the age of 12, Howard was already emulating his father, drinking and out of control. Laliman ka, no? Dusi anyos pa, gasugod nag-inom. Gasugod na, suon-suon sa iyang amahan. Soon he was in the grip of sex, gambling, and the Midwest crime syndicate. It would seem he was a hopeless case, but his mother did not fail to keep praying for her wayward son. You know, giingnan niya ang iyahang anak, giingnan sa mama ang iyang anak. Always remember, son. His worried mother often said that at 8 o'clock every night, I'll be kneeling beside your bed, asking God to protect my precious boy. So nakita natin, no, masabta na to ang kasing-kasing sa kamama. Kabalo na siya nga dili na maminaw siguro ang iyang anak, dili na magpabuyag. Pero iya gininggiingnan that he constantly prayed alang sa iyang anak at around 8 o'clock. But her prayers didn't seem to slow his wicked life until one evening, on a rampage, he pulled a gun on a man and squeezed the trigger. Pero wala kabuto ang pusil, no? The weapon did not fire, and Caddell noticed that it was exactly 8 o'clock. So murag ningon siya, siyang una-una siguro murag anghel gini sa kong mama. Ang pusil, wala man gyud in taon makabuto. Howard's health eventually broke, and the doctor told him that he had all these 6 months to live. Paita, no? Unom na lang kakabulan ang imuhang gitagana aning kalibutana. So siguro ning pay-off na siyang lawas ang tanan niyang ginahimo siyang kinabuhi. And that's the time he went home. And abi ninyo, iyahang giduol ang iyang mama, believe gyud ganing mama, bisag unsa gani kadautan ang anak, panlantaw niya ni precious boy ra gyud gihapon na niya. Amen? Kita tanan, ginahan kita og comfort sa ato ang inahan. Amen? Now, iyang giduol, iyang inahan, ang giingnan niya, Mother, I've broken your heart. I'd like to be saved, but I've seen too much. Murabag to the point nga, murag makaingon siya, gunahan ko maluwas, pero murag dili na mangyug ko maluwas. Tungod sa ako ang mga dautan nga binuhatan. But then, you know what? Ang iyang mama, giabrihan niya yung Biblia and opened Isaiah chapter 1 verse 18. No? Nasa screen daw, ito ng basahon. The one that is italicized, atong basahon. Ready? Read. Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Amen? Now, this is a very wonderful promise sa Ginoo. Bisan pag unsa na kapula ang imuhang sala. But mahimo na siyang susama sa kaputi sa snow kung imuha ng dalon sa tiilan sa Ginoo. But mga kaigsunan, but pasabot, bisan pag unsay degree sa imong sala, bisag unsa pa kadako ang imuhang sala, pasayloon ka sa Ginoo. Amen? Now, on that windswept morning in 1914,
Howard Cadell started life anew as he puts his faith in the Lord Jesus Christ and sought the forgiveness of all his sins. With Christ now in his heart, he turned his con skills into honest pursuits and started making money hand over fist. Ako ang gibasa ning word nga hand over fist. It is idiom or mura na siya statement bang paspas kayo ang rolling sa kwarta. No? But then, ang iyang business is this. Dako kaayo maayo kay dagan iyang negosyo. But then, ang iyahang ginahatag ngadto sa ministry, giving 75% it to the Lord's work. Amen? Grabe, no? 75% sa iyang proceeds sa iyang panginabuhi, ginahatag niya ngadto sa Ginoo. Amen? And sabi ninyo, diri sa atua, naay usa ka tawo that even challenge giving God. No, si Pastor kanang sa pagpigkarangan, Pastor Bado Subrabas, no? Gi-challenge niya ang Ginoo. First, ang ilang church nag-challenge sa mga negosyante. But accordingly, murag siya ragay nagpadayon. Most of them, wala na ning padayon. Pero ning abot pod siyang kinabuhi nga nanirado gid siya sa iyang tindahan. No? Broken-hearted as he is, but then he closed his store and accordingly pagsirado niya ning luhod siya sa Ginoo and prayed, Lord, ako na mangi-follow ang imong gusto, and then, ikaw na'y bahala sa mua. And at that point of time, nanuktok sa ilang tindahan, ay nangita sa iyang espesyal nga produkto. And then, he told the person, we're already close. And then, they live happily ever after. Amen? Tungod niya to, gihatagan siya pangkapital atong bayhan ng iyang kaistorya, and then eventually his business grew. And now, nag-manage na po siya church, no? Kanang Bible Baptist Church sa Pigkarangan. Matingala ka kay murag dili Bible Baptist Church, nga naman, kay gwapo iyang simbahan. No, iniglabay nimo, makalabay ka, nindot og structural, nindot ang grounds, makaingon ka, murag dili simbahan o baptist. No? Kay nahuman yun in tawon, nindot kita naon niyang simbahan. But then, the backdrop of this is that he challenged God through giving. Amen? Now, kanipod si Howard Cadell. He challenged God through giving. He helped finance evangelist Gypsy Smith revival crusades in which thousands of people trusted Jesus Christ as their Savior. Amen? Pananiyang kahibalo sa pagpangita og kwarta, iyahan ni gigamit and supported missions. Then Howard began preaching in Cincinnati powerful WLW radio station, becoming one of the America's most popular radio evangelists. Praise the Lord, beloved, for an answered prayer. Amen? Kinabuhi nga murag wala nay pulos. Kinabuhi nga murag paralabay nagbasurahan. Pero naagi mama nga wala ming undang og ampo alang sa iyaha. Amen? Christians, sa pagbasa nako diri, and ako apong natanaw sa Facebook nga murag, I do not know if it's the birthday of Uncle Nonoy and or that anniversary ba, but they posted pictures of him. And it really reminded me nga sa nasayod sa iyang kinabuhi kaniadto, murag makaingon ka nga hopeless case. No?
inig kahapon hubog, then makita og sumbagay, makita og gubot, and at times murag dili nimo makuan kung unsay direction sa kinabuhi. But then until this very moment, ako apang mahinumduman that during one of our mga prayer requests sa amuang family devotion, nga si Papang niingon gid siya nga iampo nato inyong uyuan. That every day gina-pray na mo na ngadto sa Ginoo, every day gina-pray na mo sa Ginoo, every day. Dili wala dayon gihatag sa Ginoo. It took many years for God to answer the prayers. But abi ninyo, God really answered the prayer. Amen? And then, He started mission dito sa Mahayag. And si iyahang magulang lipay kayo and supported him all the way. Amen? Until such time, nimbalhin na siya diri sa pagadian. Christians, ingon na makaingon ka hopeless case, but to prayer, gihimo inon siyang pastor sa Ginoo. Amen? And salamat that Pastor John Clifford, iyahag yung gitarong ang ministry. Salamat niya na. Amen? But again, that is a very example of a hopeless case. Amen? Kung naa kay mga anak, naa kay pag-umangkon, ngay mong panlantaw, lisod kay dalon sa tiilan sa Ginoo, at tuwa silang iampo. Amen? Because baliko na to, prayer is acceptable unto God. Dili siya moingon nga, pangita, kita nga mga tao, moingon man ta nga, pangita na laglain tao, ayaw lang na. Ingon ana tao sa hay nga tao. No? But then, ang Ginoo, ginadawat gyud niya ng mga prayer, labi nagmaingon ana nga klase sa pagampo. Amen? Pasalamat sa Ginoo. Bakaliko na to, that is acceptable into God. Now, the next is, magkatawa siguro mo ani, a wife that is found is approved by the Lord. No? Makita daw kag pangasawon gamay raman ming laki diri. But then, kung makakita daw kag pangasawon it is acceptable unto God. No? When I studied this, nakaingon ko, pwede ra gid ang babae mamangkay. Pero ang lalaki kinahanglan mangita gid siya pangasawonon. No? Now, Proverbs chapter 18 verse 22 nasa screen at basahon. Ready, read. Whoso findeth a wife findeth a good thing and obtaineth favor of the Lord. No? Malipay ang Ginoo kung makakita ang usa ka lalaki og pangasawnon. So, at atong point na to, Brother Alvin, Brother Dodong, Kuya Marvin, nalipay ang Ginoo sa tuwa. Brother Jimbot, kita tag pangasawnon. Amen? Now, God's blessing, favor, and approval are upon the man that finds a wife. The wording, especially in the Hebrew language, strikingly resembles that of Proverbs chapter 8, verse 35. Same sila. No, unsa may naadya in verse 35 at adang basahon. Ready, read. For whoso findeth me findeth life, and shall obtain favor of the Lord. No? Kahinumdum ko sa damgo ni Papang ba nga, gidaman daw siya tibuok gabi pero tigidan niyang problema ha. Kaysa iya daw damgo, wala daw siya kakita pa og asawa. No? Katawa po miya ito yung panalagsaon nga damgo. But then, baliko na to, it is the same manner, no? Nga, kung makita ka og anindot nga pangasaonon, you find favor with the Lord. Now, if you're going to read Genesis chapter 34, at 24 rather, no? Diha ni mo masabtan nga espesyal kay kaniadto ang mangita og pangasaonon. No? Genesis chapter 24 talks about the life of Abraham, no?
Si Abraham tungod kay namatay na ang iyang asawa nga si Sarah, iyahang gisugo ang iyang eldest nga nagdako silang panimalay nga servant. And then iyahang gitahasan ni nga papangitaon og asawa alang sa iyang anak nga si Isaac. No? It is one of a kind nga pamaagi, no? Nasabtan ako in the life of Abraham. Ning hangyo biya gyud ang iyang servant nga master. Di ba day pwede nga kuyogo na ko ni mong anak? Para siya mo'y mamili og pangasauno niya? Basig dili unya ni makauyon sa kong pinilian. But you know what? Kung ato ang sabton ang kinabuhi ni Abraham, si Isaac mauni ang son of his old age and gisaad yun ni mismo sa Ginoo. Amen? And ningabot pod ang takna sa iyang kinabuhi nga gipangayo ni mismo sa Ginoo kang Abraham nga ihalad sa iya. No? Nakita lang gid sa Ginoo ang obedience ni Abraham nga andam niya tumanon kung unsay isugo sa Ginoo. And by the time nga iyahan na untang patyon si Isaac para sa paghalad ni ini ngadto sa Ginoo, that nakita sa Ginoo ang iyang faithfulness. Nakita sa Ginoo kung unsa gyud ang iyang pagtuo. Abi ninyo, wala na gitugot sa Ginoo nga ihalad si Isaac. Now it might be because of that, murag naan na siguro'y ginatawag nato nga kahadlok sa Abraham, no? Nga dili na niya basta-basta ipalakaw si Isaac nga to sa layo. Mao ni ngayang giingnan. Pangitai dedto adto dedto sa kaliwat nako, dedto pangita og pangasawunon. Amen. Now, ang mao nga kung imo ang basahon, the rest of the chapter is that in verse 12 of chapter 24. Ang mao nga servant ni Abraham stop ug ning ampo siya sa Ginoo. No? Kinsa nga Ginoo yang giampuan? The God of my master Abraham. No? Subot pasabot niini, even in the household of Abraham, ang tanan niyang mga servants, ang tanan niyang mga sakop dadto, parihas sila og gituhuan sa iyang panimalay. Amen? They worship the same God. And then, he prayed to that God. Lord, kung naa ako'y makitaan nga damsel, nga inigistorya na ko sa iyaha nga kung pwede, mangayo kog mainom, and iyaha kung dalan og picture diri, and then muingon gani siya nga ako apong paimnon ang imong mga camels, and Lord, mauna na gyud ang babayi nga ako ang ginapangita. And abi ninyo no, that prayer of his, mao gyud nay nahitabo during the course sa iyang journey. That he met a damsel, ning adto sa tabay para magkalos og tubig, giingna niya nga mangayo siya og mainom, gihatagan siya, ug nagkuha puglain nga tubig para nagpainom sa iyang mga camels. Abi ninyo, that person knows that the God of his master Abraham do exist. Amen? He was really happy. And iyang gipangutana ahaga puyo. Mas nasabta niya nga ang lugar nga iyang naabtan mao na to kung aha gagikan si Abraham. Amen? And then that person, that lady, was known as Rebecca. Amen? Rebecca, and pasalamat kita nga gwapa, no, ang iyahang napilian. Sa una kay katong akong lulo, papa ni Papang,
every time nga muadto ko niya ako yung sa San Pablo, moingon din siya nga, hapit sa tadiha anang bikiri. Abi ninyo no, inig atubang nagdayon mamalit ganing pan, moingon din siya, "Day, unsay pangalan nimo?" Siya ko answer, unsa na, "Abi ako'y apo kaniyo." Abi ako'y apo. Batanon pa ni, inigawas na mo, pertig ito niyang katawa, kay ingnon man gyud ako, "Lulo po, uy, di ka balo mamili." No, lulo po, uy, laina po niyo pinilian, oy. Pamili pug tarong. Now, abi ninyo, ang napangita ato nga servant nga pangasawon alang kang Isaac, tarong ug nauyunan ni Isaac. Amen? She became a mother of many nations. Amen? She became the mother of Esau and the mother of Jacob. Salamat kay nakakita o pangasawon alang kay Isaac nga tarong nga babayi. Amen? Now, baliko na to, maunay giawhag sa to nga mangita tag tarong nga pangasawon. Amen? Now, a wonderful wife is a treasure that is far above rubies, gold, or silver. Mas labaw pa ni kontra sa mga mamahalon nga mga bato. Amen? Proverbs chapter 21 verse 9 gingon diha no atong sorry. Now the man that has a wife like that understands what I just said. On the other hand, a treacherous woman can be like a nightmare on Elm Street. Kaning Elm Street murag sa kingkoy ni siya nga murag na mga monster. Yung una daw gi-illustrate ang makapangasawa og dili tarong nga babayi. Mura kag atubang og monster taga-adlaw. No? Basahon ito, Proverbs chapter 21 verse 9, no? Atong basahon na sa screen, ready, read. It is better to dwell in a corner of the housetop than with a brawling woman in a wide house. Amen? Now, ingana no, gi-illustrate, mas maayo pa daw magpuyo ka sa corner of a housetop rather than sa open nga house, pero ang imong kuyog dadto ang imong brawling nga wife, no? Albi ninyo, usahay makaingon ta, kulang ning balaod. Kay sa ato ang balaod, gyatagan magyug emphasis ang rights sa mga kababaihan. Mana kadiya sa police station, nagina sila special program for VAUSI. No? Nagina sila special program for VAUSI. Pero sa tinuuray lang, daghan biya pug nakulatahan nga lalaki diha silahang mga asawa. Pero di gid mareklamo, no? Wala may special law nga nagprotect sa ila. No? Now, daghag makulatahan but nasayod pud ta unsa puy rason nganong ang babayi mangulata pug bana. Amen? Now, let's continue. If the wife becomes embittered, cold, unfeeling, uncaring, sa una ginalutuan pa karon dili na, or unfaithful, she creates distress and destruction for her husband. Her bitterness or coldness may be caused by sin that has gripped her heart, or by her husband that has been acting like a jerk or has been unfaithful. No? At times, many times, ang wife mausab na ang iyahang care towards iyang bana kung makita niya yung bana that has been unfaithful. No? When husbands are harsh, impatient, and selfish, they create emotional barriers by their spouse. Like rose petals that has been damaged by rough treatment, the tender emotions of a wife can be bruised or scarred. No? If you have bruised your wife physically or emotionally, then seek her forgiveness.
Give her time to emotionally heal. No, kanang magpasaylo, dili day na dali-dali mo balik dayon. It takes time to heal. In most cases, it will take time for her spirit to trust you and open back to you. Now, God's plan for the wife is to be an encouragement and help to her husband. No, gingon pa diri, man needs attention, affection, adoration, and admiration. Amen? Mao ni gikinahanglan sa mga lalaki. Ganahan po ni sila taluan panalagsa. Now, a wise wife will endeavor to daily meet those needs of her husband. Some of the cockiest men that I have ever met are very insecure men. Behind the men that have accomplished great things or have become very successful are usually have a very supportive, loving, and caring wives. Amen? Sa mga lalaking that is very successful, they have a very caring and supportive and loving wife. No? One time nga nag-message me regarding sa kuan. Nag-message me regarding kay mayor ko. Abi ninyo, most of them ilahag yung gidayig tanan si mayor ko. But then it was my time to say something. Ako sa yung gisugdan dadto kay Ma'am Dicky. No? Vice Mayor was very, very successful during the time because she has Ma'am Dicky. And the mayor, of course, is very successful because she has the First Lady. No, kita niyo mo din, manglimpyo syudad, apil-apil gani sa program karon pagpanghatag wheelchair, almost everything. Every night, moabot na ganig 2:00 ang mayor, ga-entertain pa og bisita, manawag na ang asawa kay papaulio na. Dadi, naman ka, 2:00 na sa kadlawon. No? So dihang dapita, makita nimo ang support sa asawa. Abi ninyo, no? Sila tanan, nagkatawa sila, ansang wa, jugo kahuna-huna na da. No? Now, it's because importante give kayo ang role sa babae kung gusto kang mahimo successful ang imuhang bana. Amen? Now, it's almost time. Let's continue this lesson by next Sunday. Amen? I hope and pray na atay nasabtan. For every husband, love your wife. Wife, dili wives. For every wife, continue to love your husband. Amen? For this is acceptable unto God. Let us all rise. Let us bow our heads. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, God, for this wonderful afternoon. Salamat, Lord, sa imong mensahe. Salamat, Lord, that imuhan ning gipahibalos sa mga amahan ang mga butang that is acceptable unto you. We are praying, Heavenly Father, nga kaniuntang mga butang nga amuan ning ma-recognize, amuasad ning makinabuhi, and that we will do everything, Lord, to make you happy, O God. Salamat sa imong faithfulness diri kanamo, even though dili mi at times faithful diya kanimo, but sa makanunay, Lord, ang imong gugma naga-uros diri kanamo, Amahan. Lord, continue to bless this church. Continue to bless, Lord, everyone. As we end this Sunday school, Lord, we are also praying, Heavenly Father, i-bless po among fellowship. Noon sa may snacks nga mong gitagaan na kanamo, Lord, panalangini kini, nga maangko na mo ang grasya. And bless, Lord, the remaining of the service. In Christ's name we pray, in the forgiveness of our sins. Amen.